Maikli na nga ang buhay, pinapaikli pa natin sa pag-aaksaya ng panahon. Siguro self-explanatory na ito. Marami talaga tayong pag-aaksaya ng panahon na dapat may nagawa na tayo. Turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Papansin natin sa sulat na ito na binibigyang pahalaga ng taong ito na siya ay turuan na maging makabuluhan, maaari. May kwenta, may value ang bawat araw na darating sa kanyang buhay. Kasi sabi niya, turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. So, makikita din natin sa ating pagbasa na nagmimithi siya na magkaroon ng karunungan. Actually, pag pinag-uusapan ang puso, magkakaugnay yan tainga, puso, tsaka isipan. Hindi yan nagkakalayo Habang tayo ay tumatanda, parang lalong umiikli ang buhay. Sabi ng isang author na si Victor Hugo, totoo naman, di ba? Habang tumatanda ang tao, parang umiikli ang buhay. Kaya lang, maikli na nga ang buhay, pinapaikli pa natin lalo sa pag-aaksaya ng panahon. Totoo din. So, mapapansin natin na maikli na nga ang buhay ng tao, inaaksaya at inuubos pa sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Di ba? Pag-aaksaya daw ng buhay, ang mga alalahanin, ang mga isipin, ang mga bagay-bagay na hindi productive, hindi makakatulong, hindi makakapagpalago sa ating buhay, di ba? Maikli na nga ang buhay, pinapaikli pa natin lalo sa pag-aaksaya ng panahon. O nga naman, no? Paano ba natin inaaksaya ang panahon? Paano ba natin inuubos ang panahon? Paano ba nasasayang ang mga panahon na dapat ay pakinabangan natin ito, dapat ma-enjoy natin? Ano ang sabi ng awit 90:12? Turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Parang sinasabi dito na bawat araw ay pahalagahan natin. May kwenta, may paglago, may mabuting bunga. Di ba? Yung bawat araw natin dapat mayroon pong nagaganap na magagandang bagay sa ating buhay. Hindi lang sa literal na buhay, kundi sa ating pong buhay espiritual. Maraming nasasayang ng mga panahon. Maikli na nga ang buhay, pinapaikli pa natin sa pag-aaksaya ng panahon. Siguro self-explanatory na ito. Marami talaga tayong pag-aaksaya ng panahon na dapat may nagawa na tayo, na dapat nakita natin yung resulta, di ba? Wala nang lulungkot pa kaysa buhay na nasayang lang sa madalas na pagpoproblema. Ano yung title natin dyan sa baba? Sayang oras pag namomroblema lang tayo. Andiyan po sa baba. Sayang ang ating oras kapag pinoproblema natin yung mga bagay-bagay sa ating buhay na imbes na bigyan ng solusyon, nagmumukmuk tayo, kakaproblema, nauubos yung ating araw, yung ating maghapon, nauubos yung buong araw, kakaproblema, nasayang lang. Kung habang iniisip mo yung problema, gumagawa ka, meron kang pinagkakaabalahang bagay, edi meron pong naganap pang maganda habang ikaw ay may problema. Hindi naman natin kayang lutasin ang problema kapag pinoproblema lang natin. Di ba? Continue. Kung alam ko lang na mabilis lang pala ang biyahe, hindi ko na sana sinayang ang panahon ko sa pagrereklamo. Wala nang lulungkot pa kaysa buhay na nasayang lang sa madalas na pagpoproblema. Tulad ito ng kwento ng isang Amerikana na nangarap makapasyal sa England sakay ng tren. Isang Amerikana nangarap na sumakay ng tren, makapasyal sa England. Nagkatotoo naman ang pangarap niya, kaya lang sa pagsakay pa lang ay nagproblema na siya sa mga bagay sa loob ng tren. Bakit naman siya nagproblema? Nagkaroon na nga ng katuparan na siya makasakay sa tren sa England, papuntang England. Amerikana o babae na nangarap, pero sa kanyang pagsakay sa tren, mayroon pong nangyari. Bakit? Na problema siya. Ano ba ang naging problema niya? Una, nireklamo niya ang bintana. Di ba? So pagpasok pa lang niya sa tren, nireklamo niya na yung bintana, nireklamo yung temperatura, nireklamo yung upuan, nireklamo ang pwesto ng mga bagahe niya, at iba pa, sari-sari, mga pagrereklamo. Nakita niyo yung problema sa kanyang paglalakbay. Nagulat na lang siya, nakarating na pala siya sa huling istasyon. Tingnan ninyo, sa maraming bagay na dapat ini-enjoy niya habang siya nakasakay sa tren, inubos niya ang kanyang problema sa bintana, sa pinto, sa upuan, sa lagay ng mga bagahe, etc. etc. Hindi niya namalayan, nandun na siya sa destinasyong kanyang pupuntahan. Anong sabi niya? Nanghihinayang siya at nasabi sa taong sumalubong sa kanya. Anong sabi niya doon sa taong sumalubong sa kanya? Kung alam ko lang na mabilis lang pala ang biyahe, hindi ko na sana sinayang ang panahon ko sa pagrereklamo. Tingnan po ninyo, imbis niya na-enjoy niya yung kanyang paglalakbay, naubos lang yung kanyang panahon sa sayang sa pagrereklamo ng pagrereklamo, di ba? Sa buhay na ito, tayo po ay naglalakbay lamang. Dapat ini-enjoy natin yung kapaligiran. Ini-enjoy natin yung ating kapitbahay, yung mga tao sa paligid. Bakit? Maikli lang ang buhay. Hindi natin namamalayan, nandun na tayo sa final destination natin, di ba? So,
Sayang lang yung ating oras at panahon kapag tayo ay namumroblema. Ano ang title natin? Sayang oras, mamroblema. Kaya ikaw pong nanonood ngayon, huwag mo sayangin ang oras mo, kakaproblema mo, enjoy mo lang. Ano ang sabi ng babae doon sa sumalubong sa kanya? Sapagkat hindi niya namalaya na nandun siya sa kanyang huling istasyon. Ano ang sabi niya? Kung alam ko lang na mabilis lang pala ang biyahe, hindi ko na sana sinayang ang panahon ko sa pagrereklamo ng pagrereklamo, di ba? Totoo din yun eh. Sabihin natin sa ating sarili, huwag tayo magreklamo. Kung ano yung anandyan na ulam, sige lang. Kung ano yung nandyan sa paligid, sige lang. Enjoy natin ang ating buhay. Continue. Pero hindi ko pinoproblema. Maubos man ito, sige lang. Bahagi ng buhay ng tao yun eh. Enjoy natin yung kalbo. Diba? Madaling malihis ang ating atensyon sa mga problemang walang saysay. Halimbawa, problemang kapitbahay. O, diba? Marami tayong pinoproblema sa kanila. Problema na nila yun, hindi mo dapat problemahin eh. Diba? Pagbabudget ng maliliit na kita, o, diba? Kung meron kung ano nandiyan, di sige lang, gastusin. Ano pa? Mga sinyales ng pagtanda. O, tingnan nyo, marami tayong iniintindi. Ako nga po, napansin ko yung aking ibabaw ng tuktok eh. Medyo nababawasan na ng buhok eh. Ito, napansin ko lang po ito. Nagsimula ito nung ako po ay nasa Macau. Kasi dahil nung dumating yung winter, kapag maliligo, laging naka-hot water. Ang manok ko, kapag siya ay inilublob mo sa mainit na tubig, madaling tanggalin yung balahibo kasi nainitan yung balat ng manok eh. So napansin ko, naobserbahan ko siguro, kaya po ako unti-unting nagkaroon ng parang mauubos ng buhok dito, kakapaligo ng mainit na tubig nung ako nasa Macau kasi hot water yung shower eh, di ba? Kaya din sa mga kabataan natin, huwag kayong magwiwili na maliligo ng mainit na tubig na kapag ibinuhos ninyo, mapaso-paso ang inyong ulo. Darating ang panahon, makakalbo din kayo. Mauubos ang inyong buhok. Yan po yung aking naobserbahan eh. Kaya ngayon, hindi na po ako nag-iinit ng tubig. Hanggat kaya ko yung tubig na ipinapaligo ko para hindi tuluyang maubos yung buhok ko dito sa ulo. Ginagawa ko, hindi na ako nag-iinit ng tubig. Doon po yan unti-unting nalaga siguro na initan yung aking kaya medyo pero hindi ko pinoproblema, maubos man ito, sige lang. Bahagi ng buhay ng tao yun eh. Enjoy natin yung kalbo. Diba? So ano pa? Ang mga pinoproblema natin, yung mga sign ng pagtanda, pagkulubot ng noo, pagkulubot ng pisngi, pagkulubot ng balat. O di ba masyado natin iniintindi. Masyado nating binibigyan ng malaking problema na hindi naman dapat problemahin, no? Di ba? So, mga sinyalis ng pagtanda. Ano pa, mga pinoproblema natin? Ang pagyaman ng ibang tao kaysa sa atin, no? Di ba? Nalalamangan tayo, nauungasan tayo, di ba? Pinoproblema din natin yung pag-asenso ng ibang tao. Di magsikap din tayo para umasenso tayo. Bakit natin binibilang, kinikwenta yung mga bagay na pumapasok sa kanila? Bakit natin iniintindi yung mga bagay na income nila? Bakit natin iniintindi yung mga bagay na meron sila at wala tayo? Yung pagkukumpara natin ang ating buhay sa iba. Pag-uubos ng oras yan, pag-aaksaya ng buhay yan. Di ba? Sino apektado? Di ikaw, ako, tayo. Kaya hindi dapat, tama, na tayo ay nagkukumpara. Pag-aaksaya ng oras at panahon yan, maiksi ang buhay. Kung nagkukumpara kayo, uubos mang yung pagkukumpara sa ibang tao, mag-garden ka, mag-vlog ka na lang. Diba? Gumawa ka ng post na magaganda at makabuluhan sa Facebook, sa mga social media. So, ano pa yung mga bagay na pinoproblema natin maliban sa problemang kapitbahay, pagbabudget ng maliit na kita, mga sign ng pagtanda, di ba? At pagyaman ng ibang tao kaysa sa'yo. Huwag natin intindihin kung sila yumaman, sumagana. Magsikap din tayo para yumaman at sumagana. Continue. Lumago saan? Sa karunungan ng Diyos. Hindi lumago sa kakareklamo, kakukumpara, kakatingin sa iba, kakamarites sa iba. Pag nagmarites, pati ang isang tao, ang kasunod niyan, marisol. Diba? Tinanggap ni Moises ang kaiklian ng buhay at nanalangin. Ano ang sabi ng awit 90 verse 12? Turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang magkaroon ng pusong may karunungan. Ito yung dapat din nating maging guide, gabay sa ating buhay. Siyempre, ang salita ng Diyos. Marami siyang mga wisdom na dapat nating gawin. Turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang magkaroon ng pusong may karunungan. Awit 90:12. Meron pong payo na dapat nating gawin para hindi sayang yung ating buhay, kakaproblema. Sa halip na magproblema o magreklamo, una, basahin ang salita ng Diyos at matapat na ipamuhay. So, yun yung una. Para makaalpas tayo, hindi maubos masayang yung ating oras at panahon sa kakaisip sa problema, kakareklamo, magbasa ng salita ng Diyos at ipamuhay. Isabuhay ito, isagawa natin. Tingnan ninyo, hindi masasayang ang inyong buhay, kakareklamo at kakakumpara natin sa ibang tao. Pangalawa, sikaping lumago araw-araw sa karunungan ng Diyos.
Lumago saan? Sa karunungan ng Diyos. Hindi lumago sa kakareklamo, kakukumpara, kakatingin sa iba, kakamarites sa iba. Pag nagmarites, pati ang isang tao, ang kasunod niyan, marisol. Diba? Kaya, hindi makakapagdulot ng mabuti sa ating buhay espiritual. So, sikaping lumago araw-araw sa karunungan ng Diyos. Ikatlo, ituon ang sarili sa mga bagay na may pangwalang hanggang halaga. So, ang ating oras, panahon ay ubusin natin, ituon natin, ipokus natin sa mga bagay na pangwalang hanggang halaga. Saan yun? Sa langit, sa itaas, sa mga bagay na nasa buhay na walang hanggan. Tingnan niyo, makakalpas tayo, makakalaya tayo sa mga iniisip at pinoproblema natin. Ituon ang sarili sa mga bagay na may pangwalang hanggang halaga, gawing layon na sa pagsalubong, isang araw sa naghihintay na tagapagligtas. Puso natin ay puspos ng kanyang karunungan, hindi ng problema. O, di ba? Kung inaabangan natin ang pagbabalik at pagdating ng ating Panginoon at tayo yung sasalubong sa Kanya, bilang siya ang ating tagapagligtas, siya yung ating tagapagtubos, siya yung magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan, hindi na tayo magkakaroon ng problema. So, ibig sabihin, mawawala na yung pag-uubos mo ng panahon sa mga bagay na nasa mundong ito. Araw-araw naman, bawat saglit na dumadaan, totoo, may pagsubok. Ngunit, pagkatapos ng pagsubok, mayroon namang kaligtasan sa tulong ng ating Panginoon. Kaya nga ang dapat nating gawin, buong tiwala tayo sa Kanyang karunungan, na magkaroon ng takot sa Kanya para mawala ang mga kabalisahan ng ating buhay. Continue. Paano mo nalaman na barado ang kaliwa mong baga, iho? Kasi po, barado ang kaliwa kong ilong. Sipon lang yung problema niya. Pagbabaralaw ng kaliwang ilong niya, pinalaki niya na yung problema. Panghuli, ang problema ay isang malaking anino sa likod ng isang maliit na bagay. Napansin niyo po, kapag meron kang isang bagay na hawak, tapos nasisikatan ng liwanag, pansinin niyo yung anino, mas malaki kaysa doon sa bagay na hawak mo. Anong ibig sabihin? Yung mga bagay na pinoproblema natin, napakaliit lang nun. Kaya lang doon tayo nakatingin sa anino, nakala natin sobrang laki. Sabi nga nung isang tao na pumunta sa doktor, nung siya ay pumunta sa doktor, ano ang sabi niya? Dok, sabi niya, meron po akong problema, Dok. Tulungan mo ako. Anong problema mo, iho? Sabi niya, Dok, barado po ang aking kaliwang baga. Sabi ng doktor, iho, paano mo nalaman? Paano mo naman nalaman na barado ang kaliwa mong baga? So, tanong ng doktor, kasi takang-taka paano nalaman ng pasyente na barado ang kanyang kaliwang baga? Paano mo nalaman na barado ang kaliwa mong baga, iho? Kasi po, barado ang kaliwa kong ilong. Sipon lang yung problema niya. Pagbabaralaw ng kaliwang ilong niya, pinalaki niya na yung problema. Pinapunta niya na agad sa baga. Yung pagbabara ng kanyang ilong. Minsan, yung problema natin napakaliit, pero nakatingin tayo doon sa anino ng maliit na bagay. Yun yung ating pinoproblema na napakaliit. Pagkatiwala mo yun sa Panginoon, minsan ganun ang liit-liit ng ating problema, pinapalaki lang natin. Tatandaan po natin, mas malaki ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kung ang problema mo raw ay kasing laki ng barko, container na barko, o yung pinaglalagyan ng mga container van ng barko, mas malaki ang Diyos sapagkat ang katumbas niya ay ang karagatan. Diba? Mas malaki ang solusyon ng ating Panginoon. So, huwag sayangin ang ating oras at panahon sa kakaproblema. Sayang lang ang magproblema sa buhay. Ang problema ay isang malaking anino sa likod ng isang maliit na bagay. Maraming salamat. Pagpalay po tayong lahat ng ating Panginoon sa umagang ito. Thank you, God, for everything.